Salamat sa inyong buhay. Pwede pong makaupo. Nais ko sabihin na, siyempre napakagandang malaman po nating lahat na kayo po ay nandito sa Jesus is Lord Church. Na walang ibang sekta, denomination o anumang relihiyon ang itinataas. Kundi ang ating pong itinataas lamang dito ay walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao. At yan po ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Na nagsabing siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay dahil yun ang ating simpleng pag-uusapan or pag-aaralan. Amen po ba? Christ is the answer. Ayan. Yan po ang ating pong title. He is the way, the truth, and the life. Yan pong salitang iyan ay nagmula mismo sa bibig ng ating pong Panginoon. 2,000 ng taon ang nakalipas. Amen po ba? Na kung saan ay kahit paano hong halungkat nyo sa Biblia, ay wala kayong makikita na mismong nagsalita na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kahit pa ho sinong kilala nyong pinakasikat na tao sa Biblia na uusapan, walang pwedeng umangkin na siya ang daan. At walang nakapagsalita na siya ang daan. Kapag mayroon pong ibang nagsalita, fake news. Amen po ba? Wala po kasi kahit ho sina Pedro, kahit si Juan, si Pedro, si Marcos, si Lucas, si Paul, si Mary, hindi sila nagsalitang sila'y isa sa daan. Sapagkat sa Biblia, iisa lang ang daan. Amen po ba? Kaya ho, alam niyo ba, minsan, itong si Peter, ito rin isa ring panghas Nung makita niya ang kaluwalhatian ng ating pong Panginoon, kausap si Moises at si Elias, ang sabi ni Peter, pagtatayo ko kayong tatlo. Di ba? Sabi niya, pagtatayo ko kayong tatlo ng kubol. Habang siya nagsasalita, ay nagsalita ang ama, narito ang aking minamahal na anak, siya ang inyong pakinggan. Siya ang inyong pakinggan. Ang ama mismo ang nagsabing ang kanyang anak ay ang ating pakinggan. At ang salita po sa John 14:6 ay ang Panginoon ang may salita. John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen po ba? O ulitin ko 2,000 taon nang ito'y nasabi ng Panginoon. At kung itong salitang ito ay pinaniniwalaan ng tao, lahat tayo ay ayos na. Amen? Sa totoo lang, may kulang po kasi Kahit pa ito'y araw-araw ay ating pag-aralan, kapag ayaw natin, walang mangyayari. Amen po ba? Kaya napakasarap na paniwalaan po natin ang kanya pong salita. Amen po ba? At yun po ang una na ating pong pag-uusapan, doon po sa tatlo ay ang salitang ang daan. Amen po ba? Sa salita pong ako ang daan, nagsulat po ako ng tatlo dyan. Para, number 1, para maligtas ang kaluluwa sa kapahamakan. Sapagat siya lang ang daan, kung kaligtasan ang pag-uusapan, walang ibang paraan. Amen po ba? Tatandaan po natin, pero bago pala ako tuluyang dumating dyan, kayo ba'y naniniwalang ang tao'y kailangan ng kaligtasan? Yun po ang unang pinakamahalagang maunawaan po natin sapagkat ang iba'y ang akala'y hindi kailangan ng kaligtasan. Pero ang katotohanan ay kailangan ng tao ang kaligtasan. Bakit? Inyo pong isiping mabuti, bakit kaya ang Diyos ay nagkatawang tao? May dahilan. Sapagkat walang taong walang kasalanan na kung saan ay ang buhay ay pwedeng pantubos sa kasalanan ng tao. Amen po ba? Kasi ang tao mula pa sa aklat ng Genesis ay patungo na sa kapahamakan mula nung ang mga taong ito o si Adan at si Eva ay sumuway sa Diyos. Bakit to? Ano ho bang ibig sabihin ng pagsuway? At sino ho ba ang sumusuway?
Sino ang sumusuway? Ano ang tawag sa sumusuway? Ayan, sutil sa Batangas. Ano ha? At ang isang pinakamagandang salita ay matigas ang ulo. Kaya kung matigas ang ulo, ay sutil yan. Amen po ba? At mula po doon kay Adan at kay Eva, hindi sumunod sa Diyos, bagamat pinaalalahanan, sila'y sumuway, pinakinggan si Satanas, at kinain ang bunga na kung saan ay nagbubukas ng kaalaman sa tama at sa mali. Amen. At di ba sinabi ng Diyos, kapag ito inyong kinain, kayo'y walang pagsalang, mamamatay tiyak. Sigurado ang kamatayan, ang ibig sabihin ay ang pagkaputol ng kaugnayan ng tao sa Diyos. Putol ang kaugnayan ng tao sa Diyos mula pa kay Adan at kay Eva, at upang ito ay maibalik, ang Diyos ay nagkatawang tao. Dahil walang taong pwedeng maging handog para sa kasalanan ng tao. Kaya ang Diyos po ang bumaba sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Bakit ulit bumaba? Kailangan ng tao ng kaligtasan. Yun ang sinasabi ko. Kailangan ng tao ng kaligtasan. At ang Panginoon po ang nagsabing, ako ang daan. Walang ibang daan. Hindi ang pagiging mabuti, hindi ang pagiging matulungin, hindi ang pagiging mabait, hindi ang pagpapautang ng walang bayad. Hindi yun ang paraan. Ano man ang bait ng isang tao, wala kayong makikita sa Bibliyang iyon ang daan para ako ay maligtas. Ang daan, ang Panginoon. Amen. Ang daan lang upang ang tao ay magkamit ng kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo ay magkaroon tayo ng tamang kaugnayan sa Kanya. Kaya hindi ang relihiyon ang pinag-uusapan. Relasyon ang ating pinag-uusapan upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan mula sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Alam mo bang bakit ka buhay? Kaya ka buhay, meron kang kaluluwa. Subukan mong umuwalay ang kaluluwa at titingnan natin. Kapag ang kaluluwang ito ay humiwalay sa akin, ako ay mamamatay. Sapagat ang kaluluwa ang siya kong buhay. Amen. Kung ang kaluluwa kong ito ay hihiwalay sa akin, ako ay mamamatay at ang buhay ay umalis. Ang kaluluwang hindi mamamatay magpakailanman. Kaya ang kaluluwang ito ang nakakaramdam. Kung ang kaluluwang ito ay nakararamdam ay hiwalay sa atin, ngunit kung hindi langit ang pupuntahan at impyerno, abay, wala hong alisan sa impyerno. Amen po ba? Ano sa inyo palagay? May alisan o wala? Kaya, stay in the presence of the Lord. Totoo, walang alisan sa impyerno kapag ang aking kaluluwa ay hindi kumilala sa Panginoon. Hindi ko pwedeng ako ipagpipray ng buong bansa, Panginoon, si Erwel ay ilipat mo naman ng langit. Hindi mangyayari sapagkat sa Biblia ay walang nakasulat. Dahil ang pag-asa lang ng tao ay kapag siya ay buhay. Amen? Kaya ang kaluluwa ang pinakamahalaga na dapat ay ating naiintindihan na kapag humiwalay sa atin, saan kaya ito ay pupunta? Tatandaan po natin niya, kaya natin pinag-uusapan kung paano tayo ay magiging maayos. Baka mamaya-maya ay biglang humiwalay. Ay, naku, Diyos ko! Kahirap kaya yung biglang mamaya-maya ay humiwalay ang kaluluwa. Ang dami kaya nang namamatay ng bigla. Amen. Marami ang namamatay ng bigla. Pero paano kung yun ay biglang dumating sa atin? Paano kaya? Yung question na yun ay sagutin mo ngayon. Kaya kailangan natin tiyakin na itong daan ng kaligtasan dapat ay naandito. Dapat naandito, hindi lang sa bibig. Amen po ba?
Hindi po pwedeng sa bibig lang ang Kristo ay nasa atin. Dapat ay nasa puso. Amen po ba? Kaya lagi po natin tandaan, si Kristo lang po ang daan para tayo ay magkamit ng kaligtasan. Hindi pa rin niyang katabi mo ang daan. Siya lang ay pwedeng maging dahilan upang malaman mo ang daan. Amen po ba? Parang kang may kamukha ka. Taga saan ka, Ineng? Saan ka sa Batangas? Oo. Sa hindi ka taga ron sa amin. Okay. Nakuha po natin. Tiyakin po natin na ang ating kaluluwa ay hindi kapahamakan ang pupuntahan. Tiyakin po natin na ang ating pupuntahan ay ang langit. Alam niyo ba yung salitang, hindi namin alam ang daan? Ang pinag-uusapan dito, kaya sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan. Bakit? Ano ang sabi nung sino nagtanong? Sa iyong palagay, pastora. Sino ang nagtanong? Sabi ni Jesus, ako ay aalis na. Ipaghahanda ko kayo ng bahay. Yung sinusundang mga verse ay may nagsabing, hindi namin ang alam ang daan. Saan ka pupunta? Kaya ito yung sagot. Ako ang daan. Dahil ang Panginoon ay papunta na ng langit. Kaya ang sabi niya, ako ang daan. Gusto mong pumunta ng langit? Ako ang daan. Walang pwedeng pumunta ng langit nang hindi si Jesus ang daan. Nang hindi ang Panginoong Jesus ang daan. Kaya kung ang Panginoong Jesus ang daan patungo ng langit, dapat yung may-ari ng langit na andito. Amen. Amen. Hindi tayo pwedeng pumasok ng langit kung ang may-ari ng langit ay wala sa atin. Simple lang ang pinag-uusapan. Kapag itong may-ari ng langit na ito ay nasa atin, naku, ang babait natin. Pero katagal na natin pinag-aaralan ito, 2,000 years ago. Ayaw lang nating pakinggan. Simpleng-simple ang ating pong pinag-uusapan. Pero napakasarap na tayong lahat na naandito ay ayos. Napakasarap na tayong lahat na naandito ay mababait. Lalo na sa mag-asawa. Anong pangalan mo? Nico? Magbabait. Ikaw rin. Subukan nyo kay parehas. Hindi kayo mag-aaway. Totoo lang. Yung kasi ang usapan eh. Kung sa akin, kung ang Panginoon ay nasa akin, alangan naman na hindi siya ang makita sa akin. Ang makikita sa akin ay ang kanyang pag-uugali. Kung ang Panginoong Jesus ay lahat nasa atin, ang ugali niya ay nasa atin. Paano tayo mag-aaway? Amen po ba? Kaya yun ang una, para maligtas, sabi ng Panginoon, ako ang daan. Para maligtas ang tao. Amen po ba? Pangalawa, para mabago ang iyong buhay. Para mabago ang ating buhay ay siya ang daan. Ang pagbabago ng buhay ay wala sa atin. Ang pagbabago ng buhay ay gawin mo siyang Panginoon. At mababago ang iyong buhay. Ang buhay na hindi nababago, hindi ang Panginoon ang buhay. O hindi ang Panginoon ng kanyang buhay ay hindi ang Panginoon. Subalit kapag ang Panginoon ay Panginoon ng kanyang buhay, alangan namang ang pagbabago ay wala. Amen po ba? Kaya, para mabago ang buhay, si Jesus po ang daan. Wala uling paraan para mabago ang buhay. Merong awit, hindi ang aking magulang, hindi ang aking asawa, hindi ang sino paman ang nakapagbago ng buhay na ito. Ang Panginoong Jesus lang. Amen. Hindi ho yan nating kaya. Sino sa inyo ang nag-isip ng ako'y magbabait na noon pa? Marami kaya. Ako'y talagang magbabait na. Ako talagang mag-aayos na. Malibang ang Panginoon ang maging daan. Saka pa lang tayo mababago. Subukan ulit natin siya ang Panginoon. Ikaw. Pag ang Panginoon ay ang Panginoon mo, sinong masusunod? Anong mangyayari sa'yo?
Ayun! Aayos! Kahit pa sino ang tanungin ko sa inyo, kapag ang Panginoon ay iyong Panginoon, hindi pwedeng hindi ka maayos. Amen! Hindi pwedeng hindi tayo mababago. Dahil sa Jesus at ang Panginoong Jesus ang daan ng pagbabago ng buhay. Pinangarap ko rin ako ay magbago. Hindi ako nabago eh. Tagal ko kayang kakaiba. Totoo lang. Nagpilit ako at naisip ko talagang mali ang aking ginagawa noong panahong hindi ko pa nakikilala ang Panginoon. Lalo na nung maging asawa ko na si Aw. Gusto ko rin naman bumait. Gusto ko nang ako'y makawala sa lahat ng maling alam kong mali. Wala akong magawa. Dahil alam kong mali eh. Ano? Pero nung makilala ko ang Panginoon, at ginawa kong totoo ang Panginoon, na Panginoon ng buhay, na bago ang buhay. Kaya ho, yung mga aral na yan, totoo. Kung gusto talaga nating mabago, ang Panginoong Hesus po ang daan. Ang Panginoong Hesus ang daan na nagsabing, ako ang daan. Kung pagbabago ang iyong kailangan, siya po ang daan. Hindi ang magulang natin. Palaban nga tayo eh. Oh, yung mga anak na sutel. Ay, nako. Hindi ang magulang ang makapagbabago. Ang Diyos ang makapagbabago. Ang Diyos lang po ang makapagbabago. Ang dami kayang mga anak na sutil nasa church. Walang magawa eh. Malibang ang Panginoon ay nasa puso. Na nagsabing ako ang daan ng pagbabago. Saka pa lang ang tao ay mababago. Amen po ba? Sino ang gusto mabago? Manatili ka dito. Ang pagbabago at kung ang gusto ng tao ay pagbabago, lagi kang makinig. Kasi minsan pag ang pinag-usapan na ay ang pagbabago, hindi na na-attend. At totoo lang ha. Bakit? Doon pala'y bawal. Doon pala'y bawal. Walang bawal sa church. Pero maraming mali sa Diyos na ginagawa natin. Ay ang pinag-uusapan natin ay ang Diyos. Ay tayo ay nasa church na ang Diyos ay ang tama. Alam nga namang hindi tayo turuan ng Diyos. Aba, sinasabi mong ikaw ay akin, ay bakit gayang ka? Sabihin mong ikaw ay sa Diyos. Pag di kanya sinabihan. Sabihin natin tayo ay sa Diyos. Baka tayo sabihan ng Diyos. Oh, ikaw pala'y sa Diyos, ikaw pala'y akin. Ay bakit ka tungkit ng tungkit? Ray! Magbago ka nga! Kaya wala nangyayari sa iyong buhay eh. Kung ano-ano ang iyong pinaggagawa. Katagal-tagal mo na, adik ka pa! Bakit? Walang adik pag ang Panginoon ay Panginoon. Amen! Ako ho, kahit saan ako magpunta. Huwag niyong isipin kayo lang ang aking tinuturoan ng ganito. Kahit saan ako nagpupuntay, nagtuturo ako ng ikabubuti ng tao. Bakit? Aanhin ang pagtitipon. Aanhin ang ating, hindi naman yung pagkain ng ating titing na mamaya. Ang isa nating pagpapasalamat, salamat ako'y naka-attend. Dalawa lang ang pwede niyong sabihin. Salamat at ako'y naka-attend. Ang pangalawa, bakit ako'y nakapunta pa? Dalawa lang. Kayo papipiliin ko, alin ang inyong gusto niyo sa dalawa? Oh, walang sasabi doon sa isang, nakapunta pa. Oh, hindi. Ang lagi niyo sasabihin, buti na lang. At ako'y nakapunta. Amen po ba? Pero totoo yun. Totoo. Wala hong pinakamasarap kundi yung tayo ay tinuturuan. Ang isa raw na magulang na tinuturuan ang kanyang anak, ito'y ang isang magulang na tunay at totoong nagmamahal.
Hindi ho tayo dito padamihan lang. Madami nga ay marami naman ay impyerno. Ay magaling pa ang kulang-kulang na 100 ay langit naman. Ang sobra sa 100. May 100 kaya tayo? Meron. Adi yung lampas ng 100 ay atin pa rin. Praise the Lord. Ayaw ko kaya na may impyerno sa isa sa atin. Ayaw ko. Kung ayaw ko, lalong ayaw ng Diyos. Amen? Ay, kahaba kaya ng panturo ko. Ang kailangan dyan ay change. Pagbabago. Pagpapaturo para tayo ay maging tama. Hindi pwedeng maging tama ang mali kung ayaw magpatama. Ako'y mali, tatama lang ako pag ako'y nagpatama. At aaminin kong ako ay mali. Amen po ba? Ako'y mali. Oo nga, ano. Kung ang Panginoon pala'y Panginoon ko, ako pala'y aayos. Iyon! Kung ako pala'y hindi naaayos, ang Panginoon ay hindi ko Panginoon. Hindi ko kasi siya sinusunod. Amen po ba? Kaya yun, dako na tayo sa pangatlo. At baka mapatindi na diyan. Daan patungong langit. Diba sa jeep, may nakalagay doon sa unahan, biyaheng. Wala. Kaya ho kasi nakalagay, biyaheng langit, mabilis ang takbo yun. Hindi ho biyaheng langit yun, biyaheng impyerno. Pero isa lang ho, ang daan, uulitin ko ho, patungo ng langit. Ang Panginoong Hesus lang. Walang makaparoroon sa Ama. Ibig sabihin, kung saan naroon ang Ama, yun ay ang langit. At walang makaparoroon sa langit kung hindi ang Panginoon kung hindi ang Panginoon o ang wala ang Panginoon sa atin, hindi tayo makapuso talaga ng langit. Siya lang po ang daan, uulitin ko, hindi dahil ikaw ay mabait, hindi ikaw ay dahil ay maayos, hindi dahil sa wala tayong kaaway, ay pasalangit na. Hindi ho. Amen po ba? Okay. Patungkol po sa ako ang daan, siyempre makasunod, ang salita ulit ng Panginoon, ako ang katotohanan. Pag sinabing katotohanan, walang mali. Siya lang ang tama. Siya lang ang totoo. At kapag mayroon pang nagsabing, ako, ang tagapagligtas, mali na yon. Ako, ang dating, hindi. Marami ang pwedeng umangkin na siya ang daan. Wala. Na siya ang parang tama. Walang tama. Ang Panginoon lang ang tama. Ang Panginoon lang po ang tama. Ang Panginoon lang ang totoo. Ano po ang verse na naandyan? Ang salita ay naging tao at nanirahan sa atin. Di ba ang salita ay naging tao? Sino ang naging tao? Ang Panginoon, sa piling namin, nakita namin ang kaluluhati, ang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Puspos ng katotohanan. Yun po yung ibig sabihin niyan. Ang Panginoon po'y totoo. At dapat paniwalaan, ibig sabihin lahat ng kanyang sinasabi ay dapat paniwalaan. Sapagkat sa kanyang sinasabi, walang mali. Lahat ay tama. Lahat ay totoo. Amen po ba? Kaya sana, yan may ngayon na. Ang tao nga naman. Yan naman Biblia, sinulat-laan ng tao. Anong gusto mo sumulat? Baka? Kung pusa ang magbabasa, pusa ang susulat. Buting at may iniwanang salita. Ang salita ay ang guide natin. Ang Biblia. Kasi tayo'y nabuhay sa akala
ay okay. Hindi naman. Sa inyong buhay, sino sa inyo ang may Biblia? May apps na, wala pa ang iba. Ako'y nung makahawak ng Biblia, 33 taon na ako. At nung mabasa ko ang Biblia, doon ko nakitang ako ay mali. Ang Biblia ang tama. Doon ko nakitang ako'y impyerno. Hindi ako langit. Kahit ako ay Kristiyanong matatawag. Binasa ko ang Biblia. Noong panahong iyon kung ako ay mamamatay, hindi ho ako langit. Hindi ho ako langit. Bagamat ang isip ko, marami naman ang mas mali ang ginagawa kaysa sa akin. Siguro naman ay sabi nila siya daw ay langit, ay di ako rin. Ala, yun, doon ka nadali ng fake news. Akala mo'y langit, ay hindi naman. Mahirap yung mabuhay ng akala'y langit, ay hindi naman. Bakit? Hindi namumuhay sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Ang salita po ng Diyos, ang Biblia, ay tunay at totoo at dapat paniwalaan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lucas 7:23. Anong nakalagay? Mapalad ang taong hindi nag-aalilangan. Ibig sabihin, mapalad ang naniniwala. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, maniwala ka na. Magiging kawawa ang hindi naniniwala. Subalit sa naniniwala, siya'y magiging mapalad. Mapalad ang naniniwala. Kasi pagka ikaw ay naniniwala, ay ano iyong gagawin? Amen po ba? Ang sumunod na lang ho, para madali na tayo. Ako ang buhay. Amen. Wala hong ibang pwedeng magbigay ng buhay. Ang Panginoong Hesus lang. Amen po ba? Kaya tatandaan natin, ang pinakamahalaga po, yung tatlong iyon, ay dapat po nating lubusang paniwalaan. Yung siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, walang pwedeng ibang magbigay ng buhay, ang Panginoong Hesus lang. Pero kung ang buhay o ang magbibigay ng buhay ay wala sa atin, sasabihin ko sa iyong ikaw ay patay. Amen po ba? Patay po tayo. Dahil siya ang buhay. Ano ang sabi ng John 3:36? At dito ako magtatagal. John 3:36. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Ang sumunod. Pag ikaw ay sumasampalataya, dapat kang nasunod. Ngunit ang hindi sumusunod ay hindi sumasampalataya. Dahil ang sumasampalataya ay dapat ay sumunod. Dahil kung hindi ako sumusunod, ako naman naniniwala rin. Ako na nananampalataya rin. Sabi ng Panginoon, hindi ka nasunod! Hindi ko pwedeng sabihin ako'y sumasampalataya kung ako'y hindi nasunod. Yun po yun. At kung ako hindi nasunod, wala akong buhay na walang hanggan. Sa halip, ang sabi niya, mananatili ang puot ng Diyos sa akin. Mas matindi ang puot kaysa galit. Pag sinabi yung puot, sobrang galit. At ang isang kinagagalitan ng Panginoon, ang nagsasabing sumasampalataya ay hindi naman nasunod. Lagi na lang, ay. Lagi, nagugas na ng plato. Opo! Anong upo? Upo, palagi ka ng upo.
May 3 ka ng kauupo. Alam mo si Peter? Sabi ng Panginoon, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Ang sabi ni Peter, opo. Nakatatlong opo. Dahil 3 sa tanong ng Panginoon, iniibig mo ba ako? 3 rin ang sagot, opo. Di ka pangatlo nasaktan na siya? Nakakatatlo ka na. Pero sabi ng Panginoon, iniibig mo ako, pero bakit yung dati mong ginagawa na pagbabible study, na dati mong pagtuturo, na dati mong pag-evangelize ay di mo na ginagawa? Gawin mo! Patunayan mo ang salitang iniibig mo ako. Amen. Sa Panginoon ay ganoon. Baka sinasabi natin ako'y sumasampalataya, hindi ka naman nasunod. Mahirap. Sapagkat ang tunay at totoong sumasampalataya ay sumusunod sa kanyang mga sinasabi. Amen. Sumusunod sa mga kasalita niya. Na kung saan ang totoo'y kapag tayo'y sumunod ay tayo rin ang aayos. Totoo lang. Lagi kong example ang mag-asawa. Ang mag-asawang parehas na nasunod, nasaya. Amen. Halimbawa, mag-asawa. Sabi sa babae ng Diyos, ikaw ay magpasakop. Sister. Ay. Sabi, sister, ikaw ay magpasakop kay Nicola. Anong sagot mo? Opo, okay. Nicola, mahalin mo si MJ. Anong sagot mo? Subukan yung parehas na sundin. Subukan yung parehas na sundin ang inyong sagot na opo. Pag kayo'y nag-away, hindi kayo nasunod. Mga mag-asawa, naintindihan. Kalabite ng asawa. At sabi, napakinggan mo. Ayawang ka naman. Yun ang ibig sabihin ng salitang ang Panginoon ay tayo'y tunay na sumasampalataya. Kaya kung tayo'y tunay at totoong sumasampalataya, dapat mong ipakita ang iyong pagsunod. At kapag tayong lahat ay nasunod, maayos talaga ang buhay. Maayos! Ang nagpapagulo ng ating buhay ay hindi ang Diyos. Ang nagpapagulo ng ating buhay ay tayo. Amen? Kasi ayaw natin eh. Pastor, bakit ang dami kayang sinasabi natin? Ay, ang problema naman eh, subukan mong ikaw manalangin sa Diyos at may sagot agad. Hindi pwedeng ang Diyos ay hindi sasagot. Sa bawat panalangin natin, ang Diyos agad ay may sagot. Pero ang sagot niya, ayaw natin. Yun ang mabigat. Ang mabigat yung sagot niya ay ayaw natin. Amen po ba? Panginoon, gusto ko talaga ako ay makaipon na. Tagal ko na dito. Hindi ako makaipon. Sabi ng Panginoon, Tutay, alsin mo na ang bisyo mo. At makakaipon ka. Kahit pa ikaw ay mag-tithe, sobra pa. Sabi mo, yaw ko na. Yun ang problem. Yun ang problem. Ayaw nating sundin ang pinananampalatayanan natin. Ayaw nating sundin ang ating pinapanalanginan. May sagot, ayaw natin ng sagot. Amen? Kaya ho kung tayong lahat na nandito ay magiging tunay na sumasampalataya sa pamamagitan ng aksyon or pagsunod na tinatawag, lahat po tayo ay magiging maayos. Lahat tayo ay magiging maayos. Una, sa pangsariling buhay. Kung may asawa ka, magiging maayos ang mag-asawa. Kung kayo'y may mga anak at ang mga anak na ngayon ay nandito at susunod sa magulang, walang gulo sa bahay. Kaya lang naman may gulo pag may sutil. Hindi lahat ng aking anak ay masunurin. May sutil din, pero sa akin, no problem.
Ang mahalaga sinabi ko sa iyo ang tama. Pag ayaw mo sumunod sa akin, yan ang mangyayari sa iyong buhay. Gayon din sa Diyos. Pag ayaw natin sumunod sa Diyos, ito rin ang mangyayari sa aking buhay. Kaya ang pagsunod ang sagot. Ang pagsunod ang sagot para tayong lahat ay maging maayos, maging masaya, maging tahimik at mapayapa ang buhay. Amen. Lahat tayo. Lahat tayo na naandito, iisa po ang pangarap ng Diyos sa atin sa lahat ng naandito. Ang tayo po ay maging maayos. Ang tayo po ay maging maayos. Huwag na natin totoong, marami kaya ang minsan, kaya hindi, kung ano-ano ang pinag-aabalahan. Ako yung tagal-tagal kung ako'y nag-iisip minsan, bakit nga ba ang tao? Kung ano-ano ang pinagkakaabalahan sa buhay. Hindi niya alam, mamaya-maya ay siya ay wala na rin. Mamamatay din isang araw, ay kung ano-ano ang pinagtutuunan ng pansin. Amen. Wala nang ginawa kundi magtrabaho. Ikaw ay tumigil na. Marami kaya ang nauwi ng Pilipinas, may bulak sa ilong. Hindi malamang napakinabangan ang hirap-hirap na kanyang pinagtrabahuhan. Pagkatapos ang pag-attend sa church ay hindi na magawa. Amen. Kaya ho ngayon pa lamang mag-ayos na tayong pare-parehas. Huwag niyong pahirapan ang inyong sarili. Tama na ang may kinakain 3 beses sa maghapon. At huwag kayong absent ng linggo kung dahil lamang sa kayo ay magtatrabaho. Mamamatay na madali. Oh, totoo na! Pagod na eh. Pagkatapos sa Lunes, ang hirap na hirap bumangon. Pagod na ako. Abay, sinabi ng Panginoon naman, ikaw ay kaya ako binigyan ng Lunes hanggang Sabado, ay ikaw ay magtrabaho. At huwag mo rin naman susubrahan ng maging maayos ang iyong tulog at papamahinga. Pagka sa linggo naman ay pumunta sa akin at ikaw ay aking babalikan ng kalakasan, ikaw ay aking pasasayahin, ituturo ko sa iyo kung paano magiging maayos ang iyong buhay, ikaw ay magiging masaya. Ang umattend ngayong linggong ito, pagising mo bukas, sabi mo, yay! Lunes na naman! Yung hindi umattend ngayon at nagtrabaho, sasabihin niya bukas, pagod na naman. Yan ho, ang madaling mamatay. Aba, totoo lang. Saya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magtatrabaho ng linggo. Bakit? Bakit may nagtatrabaho? Hindi. Amen. Last verse. 1 John. Ayan ho, yung basahin ulit. Ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ano daw ha? Ang pinananahanan lamang. Pag ang anak ng Diyos at ang tinutukoy ay ang Panginoon ay hindi nananahan dito, wala ang buhay na walang hanggan. Amen? Dahil siya ang buhay. Ngunit kung ang buhay na ito ay wala dito, wala sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya nililiwanag niya, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makararanas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Para maging masaya, ibig sabihin, gusto mong ikaw ay sumaya? Ako naman ay nasa iyo, ay bakit gayang ka? Para kang nasa kalagitnaan ng langit at ng lupa. Ang tao na may tunay at totoong kaugnayan sa Panginoon, kahit walang pera, masaya. Sa totoo lang. Ang isang taong ang kasiguraduhang ang Diyos ay nasa kanya, kahit pa siya ay may karamdaman, masaya pa rin. Kahit pa sasabihin malapit ka ng mag-goodbye Philippines, masaya ka pa rin. Bakit? Alam ko namang langit ang aking pupuntahan.
Yung alamang kung ako'y langit ang pupuntahan pag ako'y namatay. Ay, don't worry, be happy. Aba, bakit? Anong iwo-worry ko? Sinong gusto punta na langit? Sabay-sabay tayo para walang kahilian. Sana pagka tayo namatay, sabay-sabay. Sasabihin naman ng iba, sana pastor, ikaw muna. Pero kung ako naman ay ang mauna sa inyo, i-request ko agad sa Panginoon. Kuhanin mo na rin ang lahat. Aba, at anong ibig sabihin nyo? Ako lang doon. Aba, ayaw kung ako lang ang naroon. Ang gusto ko'y kasama rin kita. Amen. Masarap po. Kung dito ay tayo ay masaya, ang ating kasayahan dito'y wala sa kalingkingan. Napakalayo ng langit at ng lupa. Kung ihahambing ang kaligayahang meron tayo ngayon, wala ito. Kung ihahambing sa kung ano doon sa langit. Kaya mitiin natin ang magkaroon tayo talaga ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong Panginoon. Sa conclusion po natin, siya lamang, wala nang iba. Wala nang iba. Kapag ang pag-uusapan ay ang daan, anumang uri ng klase, kapag ang pag-uusapan ay katotohanan, kapag ang pag-uusapan ay ang buhay, siya lamang, ang Panginoon Diyos lamang, wala nang iba pa. Awit 62, 5 at 8. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang iyong pasaning ngayon dinaranas, siya ang kublihang may dulot na lunas. Ang Panginoong Hesus po, siya lamang po ang pwedeng magbigay ng lunas sa anumang ating ngayong dinaranas. Siya po ang ating kailangan. Siya po ang sagot sa lahat ng ating kailangan, anuman ang iyong kalalagayan. Siya po ang ating pong kailangan. Amen po ba? Problema, pagsubok, dalahi sa buhay, sakit at karamdaman, relasyon, siya lang ang sagot. Amen po ba? Ang Panginoong Jesus lamang. Tayo pong lahat ay tumayo.